Nagkaramaniyahan na. Sa hapagdulangan, kapag iba't ibang putahe ang nakikita mo, sarap na naglalaway ka. Kung wala kang pagtitimpit, pagpipigil sa sarili mo, lahat na ya'y nasa mong tikman at kainin. Subalit, gaano man kasarap ang hain ng Ama na mga banal na salita niya, walang gustong tumikim dyan kung hindi yaong may pagnanasa, nakadarama at nakakakilala ng mga salita niya. Mga mahal, kung nais niyong busugin ang inyong tiyan, busugin din ninyo ang inyong kaluluwa. At iba ang pagkain ng katawan sa pagkain ng kaluluwa, kaya't mithiin niyo kapwa sila. Pagkain ng katauhan, pagkain ng kaluluwa. At ito ay magmumula sa kalooban ng Aba na tuwirang siyang magkakalob sa bawat isa. Kung papaanong siya'y naghahabi ng salita niya, tao wag maghaka-haka ka. Sapagkat iba ang salita niya at wika mo tao, hindi maaring magpantay. Ito, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nagkaramaniyahanam, nagkaramaniyahanam, nagkaramaniyahanam. Ang bawat pagnamnam sa anumang kinakain niya, dila niya, bibig niya, ang ginagamit niya. Subalit ang numanamnam sa salita ng Ama, isip at damdamin siyang gagamitin niya. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Mahal na Ama, yamang naisambit mo ang marapat sa kanila. Tigibi ng pangunawa ang mga nakakilala na, at buksan mong walang pangunawa sa katotohanan mo, upang ang mga anak mong magnanasa nito, magsiluwag ang damdaming sikip na, at ang isipang litong-litot gulong-gulo, dahil sa dalahin sa buhay nila. Nagkaramaniyahanam, nagkaramaniyahanam, nagkaramaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Ayon kay Mateo. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang pinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa pasanin. Sa inyong mga pasanin, kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin, ibinibigay ko sa inyo." Bakit nga ba kung kilala mo ang Ama, matitigmak ng luha ang iyong mga mata, matitigim ng dalamhati ang iyong puso, mapapagal sa kakaisip ang iyong utak na ginagamit mo para ika'y makapag-isip sa buhay mo? Bakit nga ba panghihinaan ka ng loob at pagtitiwala? Bakit nga ba mawawalan ka ng pag-asa? Bakit nga ba susuko ka na samantalang may bukas pa? At kung ngayon ay maghapon, nabigo ka sa hinihintay mo't inaasam mo na magaganap sa buhay mong maganda, at sa nararamdaman mo ay nahihirapan ka, hindi kaya kung totoong kilala mo ang Amay, magtiwala kang sa magdamag may nagagawa pa rin siya? At kung lumipas ang magdamag,
Ika'y naisa tiyad niya, pinatulog ka at pinahimlayang yung mata at pinagpahinga ang isip mo. Pati katawan mong nilatag mo'y lumakas ng dahil sa kapahingahan mo, na dinulot niyang nahimbing ang tulog mo. Hindi kaya nang magising kay ibig sabihin buhay ka pa. At nang buhayin kay ibig sabihin niya ay anak, may liwanag na naghihintay sa iyo. Anak, kung papaano ko pinasisikat ang araw, kung papaano ko ibinigay ang liwanag bagamat nakalubog ang araw, anong hindi ko magagawa sa iyo kung tapat ka sa akin? Anong hindi ko maibibigay kung totoo ka sa akin? Anong hindi ko gagawing makabubuti sa iyo kung ako'y hinahanap mo? At anong pandama mong hindi ko babaguhin kung alingas-ngas ka? Samantalang ako'y ako nga bilang ama mo na totoo sa buhay mo. Yan ang pahayag ng Ama, ang may pakinig, pandinig ay nakarinig. Ang may matay magising nawa na tuwiran ng katotohanan. Sa Diyos Ama lamang, makukuha mong lahat diyan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Kumusta na po kayo? Bilang katauhan po, ito po ang dinatal sa akin. Anak, pinahihintulutan kitang maghayag sa bilang pagkatao. At makasusuri ang taong marunong kung ikaw pa at ako sa pamamagitan ng Espiritu ko. Kapag pinakikinggan ko po ang mga mensahe at ninanamnam ko't pinipilit unawain ang diwa ko, dinaramdam o nararamdaman ang damdamin ko, tunay na bilang tao masasabi mong, Diyos ko at Ama ko, sadya pong mahirap gawin niya. Ngunit alam niyo po ba, kung binago na ng Diyos ang isip mo at maging ang damdamin mo bilang kaloobang tinataglay ito, tunay nga pong, yun nga palang mahirap unawain, ay nauunawaan mo. Ang mahirap tanggapin ay matatanggap mo. Ang mahirap para sa iyo ay kay gaang tanggapin mo, sapagkat hindi pala ikaw yaon. Doon napapatotohanang may tinanggap ka na mula sa Diyos mo. Kaya naman dahil nasisiyahan ka na sa paliwanag niya sa iyo, sa pagbabago ng damdamin mo at pagbabago ng pagbabago ng pananaw mo, nasisiyahan ka ngayon. At yung kasiyahan mo na yun ay hahanap-hanapin mo, maramdaman mo lagi ito o sa tuwina. Nawa, maganap ito sa buhay niyo. Nawa, huwag mahuli ang lahat sa inyo. Nawa, mga minamahal ko, habang hindi pa kayo naroroon sa naghahabol, nagdudumali, na baka kayo gumaling pa, upang kayo gumaling, baka kayo lalakas pa upang kayo lumakas, habang malakas pa kayo, samantalahin na ninyo. Sapagkat nga ang buhay ay hindi nga, mga minamahal kong magulang bilang tao, kapatid sa Diyos, na kasing edad ko o bata sa akin. Mga minamahal na kapatid ko at magulang bilang tao po, hindi po ako magtatagal maglingkod ng ganitong taon at nagmimithing tumagal pa sa kalooban ng Ama kung di po masaya ang nararamdaman ng puso ko. At gayon din ang mga naglilingkod na nagmimithing pumarito, bagamat sa pananaw ninyo'y wala silang ginagawa kundi nakaluklok, nakaupo. Ngunit ang mapakita nila sa Ama na tapat silang lingkod na bawat araw ay gusto nilang maringgan, mapakinggan ang salita niya, ay isang paglilingkod na po. Sapagkat ang paglilingkod ay hindi naman po doon sa makikita kang naghahaplos,
Ginagamot mo yung kapwa mo. Lahat ng kaparaanan sa una kung paano subukan sila, yung hindi nila gusto, tulad ng bago sila lumisan ng tahanan, maliligo, magpapabango, maglilinis ng kuko, pagkatapos pagdating dito, ihahaplos ng may putik, hindi nga naglulusak pero naglilibag. Haharap sila sa iba't ibang amoy, pagsubok po yaon. At doon ka sinukat ng ama kung kaya mong tanggapin yun. Nasa kabila ng ikaw ay may pinag-aralan, ang haharapin mo, paglilingkuran mo, isang mangmang na hindi ka maunawaan. At pagkatapos mong pinaglingkuran ay kibit-balikat lang sa'yo. Paano mo itong tatanggapin kung ikay nasa pagkatao? At kung isa kang mangmang at isang mahirap, doon sa mayaman na mapapatapat sa'yo kung paano ka kukutsain at hahamakin. Paano ko ito pagtitiwalaan? Walang pinag-aralan at mahirap lamang. Iba't ibang pagsubok ang ginawa ng Ama sa katauhan bilang lingkod. Subalit, ang mga nakapasa ay nakapagtibay. At nawa lahat ng nakapasa ay makapagtibay pa rin buong buo hanggang wakas ng buhay. Di man tuwirang may ginagampanan pa sa pananaw ng tao, ngunit sa pananaw ng Ama, may ginagampanan pa rin sila. Yaong pagsunod sa kanyang aral, pagsasabuhay sa kanyang salita, at pakikipagtotoo sa kanyang espiritu. Isang pananambahang matapat, pakikipagtotohanan sa espiritu niyang hindi nakikita, ngunit ikaw na tumanggap at nakikiisa, sumasang-ayon ka, tumutupad ka, gumaganap ka, gumugusto ka, nagmimithi ka, dahil alam mo, batid mo, ang Diyos mo'y nasa dako kung saan ika'y pinili nito. Kaya't nanamnamin mo ang mga aral at salita niya. At siyaan, ang isang buhay na patotoo, buhay baka ma. At kapag naganap yung talino na yun sa iyo, ibig sabihin talagang siyang nanguna at naghari sa iyo. Ngunit kapag wala kang talino kung paano mo ito papartihin para hindi kanya masubukan, sigurado pa, pagkatao ka. Tanggapin at hindi po. Maniwala po't hindi kayo. Sapagkat kung naroon ang espiritong sumasayo, may talino kang partihin mo ito. Ibibigay ang paraan sa iyo para magawa mo yung pagnanasa mong kasama mo siya at isasama mo siya sa maghapon mong partisyon sa buhay. Hindi lamang sa gagawin mong pansarili mo. Maliban na nga lamang kung sadyang napakahalaga dahil hindi na ito tututulan mo, alam na alam niya. Kaya nga wika niya, anak ko, kung ang nalalaglag na buhok sa inyong ulo, nabubunot sa anit nyo, kahit isa lang ay nabilang ko, at batid ko kung anong oras segundo ang pagsunod na ng kalaglag sila. Ang iniisip mo pa kayang hindi ko mababasa? Ang nararamdaman mo pa kayang hindi ko mataro? Maramdaman ko. Sa makatwid, ba't maglilihim ka pa sa kanya? Kung nasa sayo ang espiritu niya, alam mong di ka maaaring magsinungaling sa kanya. Yun lamang po ang gusto kong italaga ninyo sa isip nyo
At gusto kong mapabatid sa inyo, kung tatanggapin nyo, makakaunawa kayo at di nyo sasabihin pagkatao. Kaya maraming tao ang nangangatwiran. Pag nagkasakit ka, may katwiran ka pa ba? At yan po ang patotoo. Gaano man ang pagmimithi mong maglingkod sa Ama, kung may sakit ka na hindi mo na magagawa. Yung sakit bagang hindi ka na makatutupad. Subalit, kung natapos mo yung paglilingkod mo at nakatalima ka sa Kanya na hindi Kanya nasubukan, siya pa rin ang bantay mo. Siya pa rin ang kalasag mo. Siya pa rin ang lakas mo, karamay mo sa higaan kahit saan ka naroon. Kaya naman, ang nararamdamang sakit at dusa ng hindi nakakilala sa iyong nakakilalang anak niya, nakatatawa ka. Buhay ba ang Ama? At buhay na patotoo ang mga nahirang ng Ama na kung magbubukas kayo ng banal na aklat, hinabili na ng mga iniwan bago pumanaw. Sapagkat ang Espiritu ng Ama ang sumasa kanila, mayroon silang talinong gawin ito dahil siyang nagtuturo sa pamamagitan ng Espiritu niya. Kaya naman, gusto mo na bang mamatay na anak niyang lingkod? Panginoon, pwede ko po bang habilinan muna yung aking mga iiwan? Sapagkat pinadadaman niya yan. Isang patotoo, ang isang alagad na pumanaw, na nahihanda siya. Maliwanag na ipagbilin kung ano isusuot niya, na ipagbilin kung ano ang gagawin sa kanya, na ipagbilin kung ano ang dapat gawin ng pamilya niya. Kaya lamang, hindi nakatutupad ang mga anak niya. Ngunit, sa ating makikita bilang Apo Kunching, hindi po kami nakakalimot. Iba yung salitang hindi nakakalimot na may gawa kaysa salitang sa bibig nagmula. At hindi ka pwedeng mga twiran sa Ama. Kaya po Kunching, ngingiti siya sa iyo. Sasabihin niya, okay lang anak, naunawaan ko. Subalit sa kabila nung nakarinig na totoo, pasubali, hindi ako naniniwala. Subalit dahil nasa pagkataong pananaw nyo, hindi rin magsasalitang pasubali ko sapagkat masama. Ba't tutularan mo yung pasubali niya? Katauhan kang kinakausap. Naway maunawaan ninyo, mga mahal ko. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, sa panahon ng mga totoong propeta, naganap lahat ang tinuran nila. Hindi man ura-urada pagdaka, eto na't nasilaya na. Umusad ang panahon. Dumatal ang takda ng salitang walang pagkabula. Naganap sa lupa, nasilaya ng madla. Ang nag-aral sa banal na salita'y natutunan na walang pagkabula ang salita ng Ama, subalit ang makasanlibutan, walang karunungang mabati. Iyaan. Buhay ba ang Ama? Kaya, totoo ka bang mananambahan? Sa puso mo ba'y sinasamba mo ang Ama kahit di mo siya nakikita? Hindi bang nguso mo lamang ang sumasamba? Bibig mo lamang ang bumubuka, ngunit puso mo'y walang pandama. Sigurado, ang bibig kasi ng Espiritu ng Ama sa'yo, kung naririnig mo lamang tao, anak ko, ako ang pamatok mo.